example, 440 users. Ang sabi nyo kanina, dapat tulungan yan. Dapat rehabilitate po yan. Pareho po tayo ng pananaw dyan. And by the way, Mr. President, naniniwala po ako sa inyo sa war on drugs. Ayaw ko po ng droga. Alam ko po ang magiging kapalit niyan sa mga kabataan. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangang mamatay ang more than 20,000 people upang magapila mga drugs. Pero after he became president, Mr. Chair, may drugs pa rin eh. Hindi pa rin po nawawala. Ako'y nagpapasalamat because in your time as president, wala na po yung manufacturing ng shabu sa Pilipinas. Naipasara nyo lahat yan. Ano pong pumalit, Mr. President? Smuggled drugs galing sa China. Lahat po ng mga drugs na yung nagpupunta sa Pilipinas ay smuggled galing sa China o galing kung saan-saan, Mr. President. Yan po yung sinasabi ko sa iyo for your information also. Wala tayong magagawa kundi imbisigahan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, sir. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. Ako ang unang nagsabi na hindi ako magbibigay ng anumang dokumento sa ICC sapagkat if I do that, then I am surrendering the sovereignty of this country. Mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang-ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po, nasa Constitution po yan. Kayong tatlong abogado ni Mr. President, turuan nyo ang kliyente nyo. Hindi ba nasa Constitution yun? Attorney Delgra, hindi ba nasa Constitution natin ang human rights? Kayo po ang tumupad ng human rights bilang tatay po ng buong Pilipinas. Sinabi ni Attorney Delgra, nasa Constitution po yan. Sinabi nyo kanina, wala kang pakialam sa human rights. May pakialam kayo. Disagreeing with you, I fully agree with you, Mr. Chair, Mr. President. But still, being the President of the Republic, you must be the first man that should uphold the constitutional provision on human rights.